Araw-araw, kung hindi ako naghahanap ng ikapapahamak ko, papunta pa lang ako doon. Habang tinutulungan ko ang teacher na ayusin ang mga reagent, aksidente akong nakagawa ng nakalalasong gas. Dahil doon, dinala ang buong klase sa ospital. Ipinagbabawal sa mga estudyante ang hindi autorisadong paggamit ng pinaghalong reagent sa mga eksperimento. Tumulong ako sa dorm manager na ayusin ang baradong kanal. Isang pagkakamali lang, pinasabog at gumuho ang kalahati ng building. Ipinagbabawal sa mga estudyante ang paggamit ng mga kemikal para sa pag-aayos ng mga baradong kanal sa dormitoryo. Hirap na hirap akong umakyat ng bakod para mag-cutting class, pero aksidente akong napasok sa isang crime scene. Ipinagbabawal sa mga estudyante ang pag-akyat ng bakod para mag-cutting class at pumasok sa mga restricted area sa labas ng campus. Lahat ng to dahil naisakay ako at naging kaisa-isang estudyante sa paleontology major. Sumali ako sa isang campus livestream program. At bigla ko pang na-awaken ang school rule system. Basta't ang mga kilos ko ay maging sanhi para magdagdag ang eskwelahan ng bagong school rule. Makakakuha ako ng pagkakataong manalo sa raffle. Mula noon, ang mga kakatuwang school rules ng Zai-Hai University ay mabilis na dumami mula 20 hanggang 2,000. Kahit lumuhad pa ang buong eskwelahan, mga teacher at estudyante, para lang tumigil ako, wala pa ring epekto. Ang sarap kaya ng mga premyo sa raffle, di ba? Isang araw, ayon sa utos ng propesor ko, nagsasagawa ako ng soil sampling sa undeveloped area ng school, bilang paghahanda para sa klase namin sa sedimentary environment analysis sa susunod na linggo. Humuhuni-huni ako habang naghuhukay. Sikat na ang araw. Bulaklak, sakin ngumingiti. Sabi ng ibon, gising, gising, ba't may dala kang dinamita? Pasasabugin ko ang eskwela. Di alam ni teacher. Hilahin ang mitsa, at tatakbo na ko. Boom! Sumabog na ang eskwela. Sakto noon, may narinig akong isang malakas na kalabog. Namanhid ang palad ko sa tindi ng yumanig. Tapos, lumapit yung cameraman. Pre, ano yang nahukay mo? Umiling lang ako. Tapos, dahan-dahan kong inalis ang mga lupa at bato sa paligid gamit ang pala. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang kurbadong metal na puro kalawang. Umupo ako para tingnang mabuti. Bakit parang kamukang kamukha nito yung anti-personnel landmine sa mga pelikula? Dapat mong malaman na ang eskwelahang ito ay itinayo sa isang mass grave. Huwag mong sabihing may mga gamit pang natira mula sa gyera. Biglang kumabog ang dibdib ko. Hindi naman siguro ako ganoon kamalas para makahukay talaga ng landmine, di ba? Tapos naalala ko pa yung lyrics ng kanta tungkol sa pampasabog na kinakanta ko kanina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa gulugad ko. Biglang umatras ng ilang hakbang ang cameraman. Shit, pre, huwag mo naman akong biruin ng ganyan. Ni hindi pa nga ako nagkaka-girlfriend, eh. Samantala, ang 1,000 at mahigit pang netizens sa livestream ay halos mamatay na sa kitatawa. Walang tigil sa pag-scroll ang text na popularity +1. Regalo ba yan para sa principal sa Teacher's Day? Relax lang kayo, anti-tank mine yan. 488. Hindi yan sisubog sa ganyang kanti lang. Noong bata ako, ginagawa kong martilyo ang granada. Nang malaman ko kung ano yun, halos lumipad ang kaluluwa ko sa takot. Ano ba naman yan? Si Lolo Wang sa amin, nagbaon ng 3 toneladang pampasabog sa tapat ng bahay niya. Ang kalsadang yun na yun ay tinatawag na ang mahiwagang daan patungong langit. Hindi ko pinansin ang sinabi ng cameraman. Tumalon ako diretso sa hukay at ginamit ang maliit na brush para linisin ang putik sa paligid nito. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang metal na hugis knob. Nang makita ko yun, agad kong tinawagan ang professor ko. Professor Lee, mukhang nakahukay po ako ng landmine. Dito po sa bakanteng lote sa kanan ng eskwelahan. May nakaumbok na parang firing device sa ibabaw. Halatang kinakabahan ang boses ni Professor Lee. Huwag na huwag mo nang gagalawin yan. Papunta na ako agad dyan. Pagkasabi niya noon, ibinaba na niya ang telepono. Makalipas ang ilang minuto, patakbong dumating si Professor Lee. Hindi na niya inabalang panasan pa ang pawis niya. Agad siyang lumuhad para suriing mabuti ang bagay na iyon. Maya-maya, sinimulan niyang alisin ang putik sa paligid gamit ang isang maliit na pala. Sa takot, napaurong kaming dalawa ng cameraman. Pero hindi nangyari ang inaasahan naming pagsabog. Ilang pala pa lang ang nagawa ni Professor Lee. Nang madali niyang may angat ang bagay na yun. Huwag kayong matakot, takip lang to ng pressure cooker. Kinuha ko para tingnan. At basta ko nalang itinapon sa gilid. Sino ba namang walang modo? Para itapon ang bagay na to rito. Napangiting umiling si Professor Lee. Mabuti nang nag-iingat. Ipagpatuloy nyo na ang pagkuha ng sample. Mag-ingat kayo.
Pagkasabi noon, umalis na siya. Halos mamatay sa kitatawa ang mga netizens sa livestream. Biglang tumaas na naman ang popularity niya. Payo ng mga tao, lumipat na lang sa culinary school ang streamer. Pinadalhan ka na namin ng takip ng kaldero. Akala ko pa naman, magkakatotoo yung sinabi niyang may sisabog sa school. Tapos yun lang pala, hindi napigil ang tumawa ng photographer sa tabi ko. Agad ko siyang inirapan. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Maghukay ka rin. Kitang-kita sa mukha niya na napipilitan lang siya. Photographer kaya ako. Assignment mo to, hindi sa akin. Tumalon ulit ako pabalik sa hukay. Dami mo pang sinasabi. Doon ka sa kabila maghukay. Kundi, bahala ka sa hapunan mo. Agad siyang sumimangot at hindi na umimik. Ang campus observation na ito ay isang programa na pinangungunahan ng Department of Education. Pumili sila ng 20 estudyante na susundan ng camera at Ayla livestream ng walang tigil. Para makakuha ng malaking pondo para sa pag-aaral. Yung cameraman na kasama ko ay may suot na hidden camera. Bukod pa roon, sa buong panahon ng show, sa akin siya aasa para sa pagkain, tirahan, at lahat-lahat. Kaya kung hindi ko siya pakakainin, magugutom lang talaga siya. Dahil doon, wala siyang nagawa kundi kunin ang pala at magsimulang maghukay sa tabi. Tinitigan ko ang sarili kong hukay. Hindi ako papayag na wala akong makita. Kailangan may mahukay akong matino ngayon. Walang tigil ako sa paghuhukay. Pero wala pa man akong 5 minutong naghuhukay. May narinig akong malakas na kalampag ng bakal. Dahan-dahan kong sinimulang alisin ang lupa. Nang marinig ng photographer ang ingay, agad siyang lumapit. Bro, hindi naman siguro pressure cooker yan, no? Sa mga oras na iyon, nagsimula ng manginig ang mga kamay ko. Ang itsura at istruktura nito ay parehong-pareho sa nakita ko sa isang military magazine na isang aerial bomb. Nanigas din sa takot ang photographer. P***, bomba nga talaga. Sumimangot ako at hindi umimik. Tinawagan kong muli si Professor Lee. Mukhang nakahukay nga ako ng bomba. Halatang natigilan si Professor Lee. Di ba nasolusyonan na natin yan kanina? Yung takip ng pressure cooker. Mangiyak-ngiyak kong sinabi, kasi nakahukay na naman ako ng isa pa. Ito, may katawan, at may palikpik sa dulo. Isang buntong hininga ng pagkasuko ang narinig mula sa kabilang linya. Hintayin mo ko dyan. Papunta na ako. Sa pagkakataong ito, mas mabilis na dumating si Professor Lee. Nang sumilip siya para tingnan, agad na nanigas ang ekspresyon sa mukha niya. Pagkatapos ay may tinawagan siya. Chancellor, may problema. Si Lin Yuan ng department natin. Nakahukay ng parang aerial bomb dito sa abandonadong lote. Agad na pumiyok ang boses ng Chancellor sa kabilang linya. Ano? Aerial bomb talaga. Walang gagalaw. Papunta na ako agad. Hindi nagtagal matapos ibaba ang tawag. Nagmamadaling dumating ang Chancellor. Kasunod niya ang Vice Chancellor at mga taga-security. Pagkakita niya sa laman ng hukay, agad na namuo ang malalaking butil ng pawis sa noo niya. Agad siyang tumawag sa pulis. Kasabay nito, sinigawan niya ang assistant sa tabi niya. Sabihan mo ang buong security department na magbantay dito. Huwag na huwag palapitin ang kahit na sino. At ipaalam sa lahat ng department na sabihan ang mga estudyante na lumayo sa lugar na ito. Ngayon din, hindi nagtagal model. Tumakbo ang mga taga-security at nagsimulang maglagay ng kordon. Nagsimula na ring ilikas ng eskwelahan ang mga estudyante. Nang makita ito ng mga netizens sa livestream, sumikat na naman ito. Agad itong lumampas sa 10,000 marka. At patuloy pa rin itong tumataas sa nakakagulat na bilis. Sabi ko na nga ba, may problema sa kantang yun na pampasabog ng eskwelahan. Ayan, nagkatotoo na, di ba? Nakahukay si Student Lin ng ganitong bagay. Dapat ba siyang parusahan o bigyan ng reward ng eskwelahan? Sakto namang, ilang police car ang dumating na humaharurot. Pagkahinto pa lang ng sasakyan, lumapit na ang kapitan ng bomb squad. Sinong in charge dito? Anong sitwasyon sa lugar? Mabilis na lumapit ang principal. Ako po ang principal dito. May isa po kaming estudyante na mukhang nakahukay ng aerial bomb. Pakicheck nyo po sana. Nang marinig ito, agad na lumapit ang kapitan sa hukay. Kasabay nito, sumenyas siya. Lumayo pa kayo. Manatili sa ligtas na distansya. Pagkasabi niya noon, dali-dali kaming umatras pa ng mga 10 metro. Nakita kong kinuha niya muna ang radioactive material detector. Umikot siya sa bakal na tipak. Walang naman siyang nakitang kakaiba. Pagkatapos, ginamit niya ang X-ray backscatter imaging function. Nagsimulang mag-report ang miyembrong nasa likod niya na nag-oobserba. Buwang sa loob, walang nakitang istruktura ng pampasabog. Tugma sa mga katangian ng isang high-pressure container. Sumenyas ang kapitan sa mga miyembro na magsagawa ng chemical composition test. Kumuha ng mga sample ng kalawang at hangin ang ilang miyembro. At sinimulan ang pagsusuri. Pagkalipas ng 1 minuto, nagsimulang mag-report ang miyembro. Walang na-detect na component ng pampasabog tulad ng TNT.
Karamihan ay iron oxide at sulfide. Produkto ito ng kalawang mula sa metal na matagal nang nakabaon. Nang marinig ito, kinuha agad ng kapitan ang pala at nagsimulang maghukay. Hindi nagtagal, inilabas niya ang isang gasol na sobrang kinakalawang. Principal, confirmed na, safe na to. Kung wala nang iba, mauuna na kami. Agad na lumapit ang principal at kinamayan siya. Maraming salamat po, mga sir. Pagkatapos ng maikling kumustahan, sunod-sunod nang umalis ang mga police car sa eskwelahan. Unang inutusan ng principal ang security na tanggalin ang kordon. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Ikaw si Student Lin, no? Mukhang may potensyal ka. Okay na ang lahat. Sige, maghukay ka lang. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Umaasa sa iyo ang paleontology program ng eskwelahan natin para maipagpatuloy ito. Napangiti ako sa narinig ko. Salamat po sa pag-aalala, principal. Tumango lang siya at umalis na kasama ang mga tao niya. Bago umalis, tinignan ako ni Professor Lee. Akala ko naman pasasabugin mo na tong eskwelahan. O siya, ipagpatuloy mo na. Hanapin mo na lang ulit ako kung may problema. Pagkasabi noon, umalis na rin siya. Habang pinagmamasdan ko silang papalayo, bumaling ako sa hinuhukay kong butas. Buwisit. Hindi ako papatalo dito. Sa ganito kalaking lupa, wala man lang akong mahukay na matino. Hindi ko to titigilan ngayon. Pinagkiskis ko ang mga palad ko. At muling iwinasiwas ang piko. Pero 3 minuto pa lang akong naghuhukay. Narinig ko na naman yung pamilyar na tunog ng tumatamang metal. Napasimangot ako sa inis. Wala na ba tong katapusan? Ano na naman kaya to ngayon? Kawali o palangga ng enamel? Sino kayang naglibing ng minana nilang kusina dito? Dahil sa 2 naunang karanasan, kinuha ko yung pala at walang awang hinukay ang lupa sa paligid. Ilang beses na tumama ang pala ko sa bakal na yun. Napakasakit sa tainga ng kalampag sa gitna ng katahimikan. At sa sandaling iyon, biglang may umalingaw-ngaw na parang makina na boses sa isip ko. Na-detect ang patuloy na paghahanap ng kapahamakan ng host. Natugunan ang mga kondisyon para ma-activate. System binding in progress. Kasunod nito, isang asol na virtual panel ang lumitaw sa harapan ko. Bigla akong nanigas. Ilang sentimetro na lang ang layo ng pala sa tipak ng bakal. Nakatitig lang ako sa impormasyon sa panel. 500 kilong aerial bomb. May lamang 300 kilong TNT. Nang maalala ko ang ginawa kong pagpala ng buong lakas kanina, agad na nanindig ang balahibo ko. Sa sumunod na segundo, natauhan ako. Hinaila ko ang cameraman sa tabi ko na tulala pa rin. At tumakbo kami palayo. Tumakbo kami ng ilang daang metro bago ako huminto. Halos hindi na siya makahinga sa pagod. Kuya, anong nangyari? Tiningnan ko siya na may mapait na ngiti. Paano kung sabihin kong nakahukay talaga tayo ng aerial bomb ngayon? Maniniwala ka ba? Humiling lang siya. Patuloy na dama-dami ang viewers sa livestream. Puro kantsaw ang nasa comment section. Teka, hindi mukhang umaarte si streamer sa itsura niya. Pero paano naman makikilala ng isang estudyante ang aerial bomb? Siguro natakot lang sa sarili niya. Pahulaan na may premyo. Ano kaya ngayon, tangke ng LPG o tangke ng oxygen? Habang tinitingnan ko ang reaksyon ng cameraman, pinagpawisan ako ng husto sa kaba. Tinawagan ko ulit si Professor Lee. Rinig sa boses niya ang pagod at pagkainis. Lin Yuan, ano na naman? Huwag mong sabihing nakahukay ka na naman ng bomba. Nanginginig ang boses ko. Professor, totoong aerial bomb po ito ngayon. Yung 500 kilo po. Natahimik si Professor Lee ng ilang sandali. Papunta na ako dyan. Pagkababa lang ng tawag, nagmamadali siyang dumating. Sinulyapan lang niya mula sa malayo. At kitang-kita ang pagdilim ng kanyang mukha. Agad niyang tinawagan ng principal. Pero walang sumasagot sa kabilang linya. Namumutla, direkta siyang tumawag sa 110. Hindi nagtagal, muling huminto ang sasakyan ng pulis sa gilid ng bakanteng lote. Kabababa lang ni Captain Zhang kasama ang kanyang mga tauhan. Nang nagmamadaling lumapit si Professor Lee. Officers, pasensya na po sa abala ulit. Ang nahukay po namin ngayon, malaki ang posibilidad na isang aerial bomb. Tumango si Captain Zhang, at dumiretso sa hukay. Maingat niya itong sinuri sa gilid sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, bigla siyang kumumpas. Lahat kayo, umatras pa ng 100 metro. Mag-establish ng level 2 alert. Nang marinig yun, dali-dali kaming umatras palayo. Ang mga tauhan naman niya ay agad kumilos ng mabilis. Nag-set up sila sa malayo ng iba't ibang detection equipment, habang kinokontrol ang isang robot palapit sa hukay. Di nagtagal, biglang tumunog ng sunod-sunod ang alarma mula sa detection instrument. Agad namang nag-report ang isang tauhan. Abnormal ang radioactive detection. Komplikado ang internal structure. May central axis ito at magkakahiwalay na chamber. Na-detect ang characteristic molecules ng TNT at RDX residue. Siguradong may malakas na pampasabog sa loob. Pagkasabi nyon, biglang napatayo si Captain Zhang.
at humiyaw gamit ang buong lakas niya. Lumikas lahat, 500 metro palayo. Agad, kinuha niya agad ang kanyang radyo. Lumipat sa emergency channel at mabilis na nag-report. Command Center. Sa development area ng Zheihai University, kumpirmadong may nahukay na malaking unexploded aerial bomb. Tinatayang 500 kilo, may lamang TNT at RDX. Abnormal ang radioactivity, hindi stable ang fuse. Humihiling na i-activate ang highest level emergency response. I-lockdown ang 3 kilometrong paligid. Agarang ilikas ang lahat ng tao. Pagkatapos mag-report, bumaling siya kay Professor Lee. Bilisan nyo, abisuhan ang lahat ng estudyante sa buong eskwelahan na lumikas agad. Lahat ng netizens sa livestream ay natulala. 500 kilong aerial bomb nga talaga. Kayang wasakin niya ng buong university town, di ba? Binasbasan ba yung bibig ni Lin Yuan? Baka ipagbawal na ng eskwelahan ang kantang Sumisikat ang Araw. Ang tindi talaga ng internet, no? Pati bomba, live na napapanood ng mga tao. Sa kabilang dako, paulit-ulit na tinatawagan ni Professor Lee ang telepono ng principal. Pero walang sumasagot, hindi na siya mapakali sa pag-aalala. Agad niyang binuksan ang group chat ng mga guro, at pinindot ang voice message button. Atensyon sa lahat ng guro, may natagpo ang high risk na pampasabog sa undeveloped area ng eskwelahan. Agad na tipunin ang lahat ng estudyanteng malapit sa inyo. Mabilis at maayos na lumikas papunta sa Quihu Park, na 3 kilometro ang layo. Ilang segundo lang matapos may padala ang mensahe. Nakita ko nang nagsimulang maglabasan ang mga estudyante mula sa mga gusali ng klase. Sumunod ang mga nasa library, sa dormitoryo, at kantin, kung saan nagtipon-tipon ang mga estudyante. Sa tulong ng mga guro, sabay-sabay silang lumabas ng campus. Hindi nagtagal, isang sirena ng air raid ang biglang umalingaw-ngaw mula sa tuktok ng broadcast building. Kasabay nito, sa two-way radio ng bomb squad na di kalayuan. Sunod-sunod na ulat ang narinig. Nakarating na ang advance team ng Chemical Defense Regiment. Nakaposisyon na ang emergency command vehicle ng gobyerno ng syudad. Ang 3 kilometrong paligid ay paunang na lockdown na. Nagpadala na ng mga tauhan para ilikas ang mga tao sa mga kalapit na komunidad. Samantala, ang paligid ng bakanteng lote ay napapalibutan na ng mga sasakyan ng pulis. Sa sandaling iyon, dumating sa lugar si Director Chen ng City Public Security Bureau. Lumapit siya sa command vehicle para alamin ang sitwasyon. Agad namang lumapit si Captain Zhang para magulat. Base sa paunang pagsusuri, isa itong aerial bomb na naiwan mula sa World War II. Malubha na ang kalawang sa katawan ng bomba, at hindi malinaw ang kondisyon ng fuse nito. Napakadelikadong i-disassemble ito sa lugar mismo. Kung may lilipat natin ito sa isang ligtas na lugar para pasabugin, medyo mas ligtas. Napakunot noo si Director Chen at malalim na nag-isip. Pero nang marinig ko yun, agad akong sumigaw. Hindi pwedeng ilipat ang bombang yan. Kumunat ang noo ni Hepe Chen at tumingin sa direksyon ko. Sino tong batang to? Mabilis na humakbang si Kapitan Zhang. Siya po si Lin Yuan, ang nakahukay ng bomba. Agad na sumiklab sa galit si Hepe Chen. Kalokohan. Isa lang siyang estudyante. Anong ginagawa niya rito? Paalisin niyo yan agad. Nag-alala si Kapitan Zhang na baka matakot ako. Mabilis siyang lumapit sa akin. Estudyanteng Lin, huwag kang mag-alala. Ang aming mga profesional na ang bahala rito. Umiling ako ng may seryosong mukha. Pamilyar ako sa ganitong klase ng aerial bomb. Isa itong special modified version ng SC-500 na gawa sa Germany. Partikular itong ginagamit para wasakin ang matitibay na istruktura. Mahigit 70 taon na itong nakabaon sa lupa. Dahil sa metal fatigue at kalawang, naging sobrang sensitibo at marupok ang detonator nito. Sa oras na galawin ng bomba, malaki ang tsansang ma-activate ang motion-sensitive detonator at agad itong sasabog. Kung sasabog ito habang nililipat, aabutin nito ang pinakamalakas na pagsabog. Hindi masukat ang pinsalang idudulot nito. Pagkatapos marinig ang paliwanag ko, lahat ng tao sa lugar ay nanigas sa kanilang kinatatayuan.